in my heart. Ever since we've been apart, whenever I feel him blue, everywhere. Blooming, stalling, no words to speak. Each time I close my eyes, till I hear it again. Those memories in my heart will stay with me, like the kiss of the wind, caress me tenderly. For what long will I kind of crack in a cage? But we gotta dream it, no one can take away. Dream of a freedom. Kumusta mga tol? Kumusta kayo? Kumusta? Live tayo, live tayo. Deep in my heart, shine so bright. May bago kasi. May bago kasi. Together, don't ever Kailangan natin panoorin. Kumusta? Kilala nyo ba yung kumakanta? Dance beat. Teka, share lang natin. Naririnig naman ako, no? Rinig ba ako? Rinig ako? Test, test, test. Kumusta kayo mga tol? Magandang hapon. Araw ngayon? Thursday. Oh, isang araw na lang. Weekend na. Yan. Ngayon mga tol, manonood tayo ng live stream ng watch party kanina. Ng live kanina na show na iwa-watch party natin. Okay? Kung familiar kayo dito sa Stranger Than Heaven, alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko. No? Kasi kanina, may Xbox show kung saan nag-focus yung show dun sa game mismo, no? Kaya ito yung papanoorin natin. Ito, starting soon. Ito sa gilid. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Walang hindi lumalabas yung notif ng natin, ng heart. Pero sa mga nag-heart ng stream, maraming salamat. Oy, JB, kamusta pare? Ayan, naantay ko lang yung iba, ano? Wala pa sila eh. Manonood tayo ngayon ng Stranger Than Heaven. Live stream kanina. Kaninang umaga kasi to, mga alas 7. Eh, syempre, wala ako nun, no? Dahil tulog ako. So, ngayon natin siya papanoorin. Reactions, tignan natin kung ano mga nireveal dun sa trailer. Isang, siya eh. 40, 50 minutes trailer nung special look ng Stranger Than Heaven. Ito yung, asan ba? Ito. Ito yung papanoorin natin ngayon. So, maikli lang naman to. Maganda rin na makita natin mismo para meron tayong expectation dun sa game, no? Meron na ba kayong mga hula? Kung ano ang tungkol saan yung magiging bagong game ni RGG? Kakatapos ko lang nung Kiwami 3 eh. Kailan ba? This week ba? Last week? This week ata. Oy, salamat sa pag-like ng stream, Tobs. Kamusta? Patambay kuya ba naglalaro ng Requiem? Ay, ayos yan, tol. Hindi pa rin ako makamove on dyan, pare. Asang part ka na? Rinig naman yung natin, no? Yung audio natin. Okay. Simulan na natin? Game na tayo? Simulan na natin. Good evening, pare. Medyo paggabi na nga.
Alam, may sinag pa ng araw. May naglalaro ba sa inyo ngayon? Anong nilalaro nyo ngayon? Ako, kakatapos ko lang ng Kiwami 3. Medyo, ano pa ako, high pa ako sa ending ng laro. Kaya hindi pa ako nagsisimula uli ng bago. Sa Okinawa yun eh. Doon lang ako sa Okinawa, paikot-ikot. Ano to? Hindi ko mabasa. Mendoza. Salamat sa pag-like ng stream, tol. Ano, game? Simulan na natin. Panoorin na natin, pare. Share nyo yung stream para makita ng iba. Tulog pa ata yung iba eh. Tara. Lipat na ako ng scene, ha. Okay. Going live. Gaming. Lakbay natin ang Crimson Desert. Wala pa akong kopya, tol. Hindi pa ako makapagsimula ng... Mahabang game yan eh, no? Okay. Eto na, mga tol. Panoorin na natin. Tignan natin kung anong laman mismo ng trailer. And welcome sa watch party, guys. So, skip na natin tong countdown. Ang ganda ng music eh, oh. Ah? Goods din eh. Di naman masyadong malaki yung mukha ko, no? Okay. Okay, dito banda. So, kung mapapansin nyo mga tol, kung natatandaan nyo sa The Game Awards 2024, dun unang ipinalabas yung Stranger Than Heaven, pero ang pangalan niya pa before was Project Century. So, parang, naalala ko yun, nung nanonood ako ng live ng The Game Awards, nagulat ako sa atake eh. Mukha kasi siyang Yakuza pero hindi eh, 'di ba? Project Century. So hindi namin alam kung ano yung Ronel, pare, kamusta? Shoutout sa iyo, tol. Ayan, sa lahat ng comment lang kayo kung nandito na kayo, no? Kasi yung iba tulog pa eh. Anong sabi ko? Project Century yung unang pangalan ng game bago magkaroon ng bago maging Stranger Than Heaven. Ngayon, si Sega nag-post siya sa amin na merong upcoming Xbox presentation or show na nag-play kanina. So ngayon namin siya pwedeng mapanood at pwede namin kayong isama. Ayan, napapakita ko sa inyo. Peggy 18, lumabas sa gilid. Natakpan ko eh. Andito. Na pwede namin ipapanood kasama kayo, no? And to see, tingnan natin kung anong reaction, ano bang mga in-unveil nila dito sa stream. Medyo matagal tong 30 minutes, ano? Pero yun yung basic na na context sa tong game na to. So let me know kung nasa radar nyo rin ba tong laro na to. Masyado atang malaki yung mukha ko. Laki yan pa natin. Kung nasa radar nyo rin ba tong game na to, kasi ako honestly, pagbugbugan talaga pag ganyan na beat 'em up, goods ako dyan eh. Tignan natin kung anong ayan o, kita nyo mature 17 yung rating. Nasa likod ko, ayan o. Skip na natin to, ha. Tignan natin kung ano laman ng trailer. Ang haba pala ng countdown nila. Kalahati nung video countdown. Well, di naman kailangan masyadong matagal. Mulit lang naman to. Sumobra. Ito, 1 minute. Antayin natin 1 minute para may suspense tayo, mga pre. Hello, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat, mga tol. Sa lahat ng nasa chat, magandang hapon sa inyo. Na medyo pagabi na, ano? Good morning din sa lahat ng mga night shift, mga tropa natin, at sa lahat ng mga pauwi pa lang. May mga pauwi pa yan. Countdown yan ng trailer, pare, yes. Countdown ng trailer. It was nice seeing you last Sega Atlus, sabi ni Cloud ba yan? Cloyd. Uy, salamat, pre. Sino ka doon? Isa ka ba sa na bigyan ng giveaway natin? Dahil alam mo yung passcode. Yan. Nakakatawa yung passcode eh. Ano yan, inisip ko lang yun bago magpunta sa venue eh.
Welcome back sa sa stream. Buti nakadaan ka. Ito, another na naman. Another RGGIP yung pag-uusapan natin, another Sega game. Tignan natin kung anong i-reveal nila. Tahimik na ako, ha? OT kami. Okay, game guys. Mike, shoutout sa Ital. Kamusta? Welcome back. Ayan, yan ang rating natin. Somatic naman pagka, bugbugan. 東上界 それが俺たちの国だ Tojo Clan? 東上界 Ano? ほいじゃあいよいよ兄貴組立ち上げるんじゃのやっちゃろうや兄貴なら絶対にてっぺん取れますけ Tojo Clan? けどそういうんじゃねえんだ Sino to? So, 俺たちみてえなヤクザもん帰る場所のない連中が生きていけるそんな場所があったらいいって思わねえかねえだろそんなの Gagi? Prequel? だから作るんだよ俺たち自身で Tojo Clan, boy! So, may tali pa rin talaga. May tali pa rin sa... Tangina, kinikilabutan ako, pre. That right there, Nakikita mo ba? Nakikita niyo ba? that's the Japan you've been dreaming about. So, ano to? Before Yakuza 1? Ah, 1915. Just what I'm trying so hard to protect 歌を食い物にして Ang ganda! おてんぼりの帝王なんて呼ばれてそれでできた居場所ってのも俺の欲しかったものなん Hindi ko alam kung pwede ako magmura eh. Kasi... Kamurocho! What's your story? Just a phone for 1965! Yakuza Some things never change Prequel nga to, pre! よろしくお願いいたします Obsessing over one man's death That's no way to live a life Prequel nga to! I know But I can't just live it alone If I don't settle this My life can't ever begin Naririnig ko si Kiryu ah. Nice to know Shirokota. Oh! Snoop Dogg! Remember my promise, yeah? Sorry, Kelly. いいじゃん変わってんな今昨日どこじゃけ Ito mga cast to. 怖い顔してますよ、社長。 Ado! Si Ado yan, tol! You know We could always just make our own Our own country It's the only choice we got Our only way forward is to make a place for ourselves. That settles it, Makoto. If this country won't accept us, we'll carve out our own right from underneath it. Ganda! Nagilabutan ako. Ba't nandito si Ado, no? Gagi, Snoop! Ay, bakit ba bumura? Bakit? D-O-double-G, man! D-O-double-G! Wow! Ganda, ganda, no? Come on, join the fun. It's our homecoming after all. So long, America! This is my home, and nothing's gonna change that!
Ganda. Parang ready na yung game, eh, no? Si Ado yung kumakanta! Si Ado yung kumakanta! Narinig ko yung birit niya, tol. Galing. Galing, ganda nun. Ganda nun. Ganda rin ng music. Kailan release date na to? Parang December ata of this year. Not sure lang. Tignan natin kung may official statement. Papakita ba si Ado dito? Siyempre hindi. May live cutscene, eh, no? Well, ginagawa naman na 世界 to. 中のゲームファンの皆様、そして Xbox ファンの皆様、 Xbox こんにち fan. は。 Uy! セガ RGG スタジオ代表、本作あやストレンジャーsiザーヘブンのエグゼクティブディレクターを務めます。横山 Nagpunta yan 正義 dito sa この Pilipinas プロ kung グラムで nandito は kayo nun. RGG スタジオが開発中の Release 最新 ng 作 Infinite Wealth. ストレンジャーザーヘブンのゲームの全貌、ストーリーやキャ Ganda nga ラ ng クター、 soundtrack, 舞台となる街や時代、そこで繰り広げられる遊びの数々、そしてコンバットシステムについてもご紹介いたします。最後まで目の離せない内容となっておりますので、どうかお付き合いのほどお願いいたします。お願いします。はい。物語は1915年、一人の少年がアメリカから逃げ出すためサンフランシスコの港町で偶然見つけた怪しげな船に忍び込むところから始まります。少年の名前は大東誠。当時としては珍しいアメリカ人の父と日本人の母親の間に生まれた混血の少年でした。貿易商を営む父の影響で世界各地を転々とする中、最後に父の母国でもあるアメリカへと移り住んだ大東一家。しかしその直後、父親が急逝してしまいます。英語もそれほど達者ではない、そして当時としては目立つアジア系の外見を持つ母 So と ito na yung premise ng kwento. 父という後ろ盾を失った後、言われなき迫害を受けるようになってしまいます。その後、精神的疲労から体調を崩していた母親も亡くなり、天涯孤独の身となってしまった誠はある決意をします。母親の故郷でもあり、自身と見た目も近しい人間がたくさんいるはずの日本に渡ろうと。持つものも持たず、身一つ Playable で船 character へと乗り kaya si 込んだ Snoop 誠 Dogg, no? ですが、彼が乗った船は裏 Magagamit の世 kaya 界で natin は名 siya. の通った超大物が乗る船なのでした。 Rise and shine, you two! 密輸商人オルフえらェウス、彼との運命的ともいえる出会いが誠の生涯を大きく動かすことになります。 Sorry, ano ba nakalagay? Drug dealer ba? Tama ba ako nang intindi? Drug dealer si Snoop? I play Orpheus, Uh-huh. an international smuggler who only has smuggler. one rule: Smuggler. taking what's meant to be where it's meant to be. If you want it, I can get it for you. See this fella here? Snoop Dogg! It's his job to keep troublemakers like you out. Give me a hell yeah! We had to remind you. Feel me? And I play a character connected to Makoto, you, and Orpheus. But I can't get into too many details, so let me tell you about Orpheus. See, Orpheus, he a one-stop shop for any and all contraband that his underworld connects may require. I'm talking weapons, Sabi ni Mike, may shop-shop. ammunition, gold, For sure. silver, Ikakasabi lang, he's a green, one-stop white, shop. a little bit of this, a little bit of that, even Ito hindi ko state kilala. secrets. Hindi He ko always siya delivers. ma-recall kung The may name Orpheus. That's may just a nakita ko na siya nickname, before. none more. He's a dangerous globetrotter. And that's all anyone knows about him for sure. Yeah, Makoto and you, those little punks were just the same in the beginning, until the moment they spat out those last words, when their asses were going to be left for good in the middle of the Pacific. Want to tell me why you're here? I want to go to Japan. Yun na. We got nowhere left in this world. That's why we heading to Japan. Take a good look. That right there, that's the Japan you've been dreaming about.
See, Orpheus realizes in that moment that maybe what he's destined to deliver Iniisip ko are mga the tol, lives of these two boys. kung anong Getting there tali is niya sa one thing, Tojo clan. But how will these kids survive in this place? Ito, siya ba ang Stranger than forefather ng ano? Maybe. Even that Tojo clan? cold-blooded dealer felt a spark of curiosity. Taking advantage of the fact that he speaks 1965 Japanese, no? Orpheus brings Kamurocho, Makoto on 1965. as his sidekick, his wingman. Through countless jobs and deals, Makoto learns the tricks of the trade on how to stay spooned and groomed, dipped and whipped, zooted and booted, gooted and looted. I ain't gonna go too more. But the harsh edge of the business and how adults blow off steam, if you know what I mean. Now that's when Orpheus discovered the kid has a talent that nobody's seen coming. That's singing. His skills still had a long way to go. But that passion in him, nobody could ever match that. Pero hindi naman siya yung bida Music is diba? the great equalizer. It transcends barriers, captivates and unites people. Makoto was always an outsider wherever he went. And finally, he found a place he could call home, where he belongs, where he's treated equal. A legendary smuggler shrouded in mystery, and a boy with nowhere to go. Their meeting and their party sets the strange story in Grabe yung motion. exposure ni Snoop This is only the prologue to a much bigger story. One that begins within their meeting in 1915 and unravels through 50 years of Makoto's relentless, unforgiving fight to survive. Things the era wouldn't allow. Things society wouldn't forgive. A sweeping saga of men drawn together across time by the strange twists of fate. Feeling ko mahaba It's tong the game na story to. of men who fought, clawed, and struggled to carve out a place for themselves Siyempre, in a wala pa Japan din- undergoing violent change. So keep your eyes on the characters we bring to life, on the choices they make, and the paths they walk. Japan's pretty slick, ain't it? Welcome to Japan, fellas. 居場所のない少年と居場所を持たない男の出会い。それは少 Galing, 年 no? ライト Kaya の pala may 誠にと Tojo clan っ dahil てこの kay 日本 Snoop と Dogg. いう場所でどうやって生きていくのかを決めるきっかけとなるので Prolog nga ni す。そして Makoto もう一 Tojo. 人この男との出会いが誠の人生の行く末を大きく決めることとなります。それが生涯の友でありライバルでもある少し年上の青 Slightly older than 年 Makoto. 新庄優です。 Oldest and biggest rival. Yu Shinjo. A man of mixed Western Ayan na. and Japanese heritage. Yu has grown up in a world that doesn't Ayan na. quite know where to place him, not unlike Makoto. Yu first meets Makoto on Orpheus' ship, where they're nearly thrown overboard. And from that moment on, their lives are intertwined. Mukhang Yakuza talaga, no? Makoto is impulsive and brash. Yu, on the other hand, is a realist, sharper, and more calculating than most, always thinking several steps ahead. Upon reaching Kokura, Yu and Makoto make a daring escape from Orpheus' ship. Looks like this is where we part ways. Yeah, good luck out there, Makoto. You too. See you on the other side. Till then. While Makoto faces Feeling ko, extreme mga tol, hardship adapting to a new language and culture, Yu adapts rather quickly and even finds work, becoming quite comfortable as a Westerner in Feeling ko Japan. maganda to kung I see Japanese you got a dub. new getup. You're working here now? Di ko alam kung may Japanese dub tong I part na am. to. And I see that you're exactly the same. Kasi inadapt naman na Still ni just RGG another yun eh. No, nay, May English subtitle na, loser. English dub. But Yu's Japanese heart dub. hides a Dalawa na. major weakness. He simply can't leave his fatal friend, Makoto, behind. Through all the persecution, Kaso nasa Amerika kasi sila. Makoto wants more than anything to carve out a place of his own in Japan. Yu, however, as a man of great ambition, seeks something more. He doesn't want to just survive in Japan. He wants to reshape it. If the world won't make room for him, he will build a new one. These Galing ideas soon mag-English, ah. clash, and our stowaways decide to walk separate paths. Ang But lutong. fate, of course, has other plans. A unique opportunity ganda ng presents diction. itself years later and reunites them as partners in show business. Adapting the famed Yashima name from their Kokura days, Makoto and Yu then enter a chaotic and unpredictable new chapter in Minami as Osaka's latest and greatest shonen. Here, Makoto, with years of Yakuza experience from his time in Hiroshima,
becomes a true force to be reckoned with as he tangles with Osaka's many crime syndicates and even the Italian mafia. Ooh. Naturally, with Makoto as the brawn, that leaves you to play the brains. Using his wit and intellect, you navigate the world of underground entertainment, leading to a face-off with the Japanese government. Makoto Daito and you, Shinjo. One path, two different strides. And that's only the beginning. May mafia. 30 years after meeting at sea, the world is changing around them, giving way to even greater tragedy. From here, the story has toward a conclusion almost no one could predict, but that's only part of it. This is far more than a story about crime or ambition. It's a story of identity, belonging, history, a story of friendship, of lives, of wills determined not only to spin the wheel of fate, but to shatter it. Rags to riches. It's a tale as old as time, and more fitting than ever. It is my hope you will experience this remarkable tale for yourself. May detective quest na naman. Sure yan pare. 本作「ストレンジャーザンヘブン」は主人公である大東誠、そしてその生涯の友でもある新庄優、この2人の50年間にわたる生涯を描いた作品となります。ここで舞台となる街についても紹介させていただきます。 Ayan na, sa lugar na tayo. まず始まりの街、1915年福岡小倉。 Boka pala. Yan pala オルフェ tamang ンスの bigkas 密 doon. 輸船の目的地でもある日本西部の一大工業地帯でもあったこの街がストレンジャーザンヘブン最初の舞台となります。まだ日本に近代的な娯楽が存在しない中、食を求め全国から集まった労働者たちによって賑わう活気ある街並みが特徴 Old です。 school Japan. 飲む、打つ、買う、すべての遊びが詰まっています。 Gusto ko rin yung yung kulay nung game, pre. Ibang-iba na siya dun sa modern Yakuza kasi. Mas luma eh. Mas more of a mafia nga eh kaysa Yakuza eh. Diba? 日本文化の近代化の訪れが感じられる一方、日本有数の極道組織に牛耳られた背景を持つ街となります。 地下水路や高台など高低差のある Wait lang, pause ko lang. Basa lang ako comment kasi sabi dito ni Kim tsaka ni Uzumaki, baka may multiple ending. Feeling ko meron lang bad ending, pero dahil prequel to, meron talagang alam mo 'yon, accurate na ending dito sa kung hulaan ng ending ha. Feeling ko may accurate na ending talaga na yun yung dapat kasi nangyari na lahat eh, prequel eh. So malalaman natin. 迷路のような地形も冒険に奥行きを与えます。そして1943年、今も日本有数の歓楽街として知られる大阪の南へと舞台を移します。Saka oh, ganda oh. 緊迫する世界情勢の中、海外の文化が深く入り込んだ日本の裏が描かれます。 Attention to detail talaga eh. 表向きには日本を称えつつ、裏で異国の文化を楽しむ人々、そしてそれを裏で操ろうとするヤクザやマフィアたち。過去の舞台とは様変わりした新しい遊びの数々を体験することが可能です。 Parang sa Ghost of Yotei lang ah. その後舞台は1951年、日本有数の観光地でもある静岡・熱海。そして1965年の東京新宿神室町へと物語の進行に伴って移っていくことになるのですが、そこには大きなストーリー上の秘密がありますので、また別の機会に遊びの要素などをお伝えできればと思います。 Hindi ko magets kung bakit merong, hindi ko alam kung dito lang to o may may actual live footage. Makoto discovers that he has a keen ability to find the music in everyday life and can memorize sounds as ideas for future compositions. Makoto can take note of many different sounds from across town, whether that's the hustle and bustle of the streets,
Sino naman to? Call from a wild animal, or even the sound of his enemies mid-combat. New ideas can come from just about anywhere. These sounds will also vary depending on the era, location, and time of the day. At night, Makoto might listen in on a neighbor's snoring. Ano yan? Ah, The okay. call of hungry crows flocking to freshly scattered crumbs. Or distant howls echoing from afar. The list goes on. By collaborating with various composers he will encounter, Makoto can combine and arrange these sounds he has gathered to help create original compositions. Okay, At first, okay. Makoto gives singing a try for himself. So, you sing enough? Para pala siyang si Charlie Puth, no? Yeah. I guess you do. Then you might try making some money with it. What? Galing niyang umintindi ng However, he music later eh. finds his true calling as a showman, producing and managing gigs and performances for other artists. Find a singer with talent and do all you can to make them a star. They call that a showman. They call that a As a minigame. showman, Makoto will decide the Yep. structure of each Oh, show, ayan pa oh. Parang The Last of Us, no? handle the promotion, Ah, galing, okay. and finally, stage the thing itself, Okay. earning more and more money with each success. May tao ba sa Discord? Another key element of being a showman is scouting those with a gift for music. By gathering info from around town, Makoto can find new singers and musicians to take part in his productions. As the story progresses, Makoto will grow close to a wide range of individuals, each possessing unique and remarkable abilities. Still, among all this new talent in Makoto's life as a showman, the most Showman. impactful are undoubtedly the Showman. singers. Some who you may know already. Dami na. たかしは主人公 Ah, の wait lang. Magbabasa lang akong comment. Gusto ko yung binanggit ni Mike kanina, yung sa color grading, kasi yung past setting, parang yung mga 1901 camera filters. Ano to, breath of fresh air to sa atin, considering na parang puro latest na mga Yakuza nga, tsaka Like a Dragon, puro latest eh. Pero at the same time, I think with the same engine, kasi RGG naman to, ang ganda lang talaga nung entrada nung kulay nung game. So, dahil nga parang more of a mafia siya than a Yakuza. So, fan din kasi ako nung nung mga ganong klaseng mafia games, kaya mag-work to sa akin. Tapos yung sa game ng musical, siguro hindi pa ako makapag-comment sa ngayon, pero mukhang okay naman siya kapag nilaro na natin. Hindi lang siya nagme-make sense ngayon, pero kung showman nga si Yu, 大東 malalaman と natin sa 呉 game. の極道組織で出会います Kuya Kuya Germs. またいつでも貸してやるで組織内では赤鬼の異名で恐れられていた大東のアシスタント的なポ So ジショ that ン is で aside from the 大東のことを慕 Yakuza う弟分のような役柄 story. です Yung とある事 showman, 情から parang 広島最強とも言われるいわき組の一 si 員とな P.T. った Barnum, parang ganun. 大東の Greatest 射程 showman, として ganun. 常日頃行動を共にするようになるのですがそんな高志の隠していた趣味が歌とピアノでした And that is to sing ヤ and クザと play しては piano あ aside ま from り being 役 a に立たない Yakuza. 趣味です Okay. し高志はそのことを必死に隠しているんですが May- ある日 they are 大 trying 東にその to 趣味を知られてしま introduce います something sa atin. なんじゃピアノ Hindi lang bugbugan. 誰が言うたあ Gago. 二つ殴れば十分じゃろ。誰だ大東はこいつに歌わせて一儲けしてやろうと興行を思いついてこれをきっかけに大東の興行師としての活動が本格化していき後の八島興行やそのまた後の東上会という組織にもつながってくるストーリー的にも大きなエピソードの一つとなります大東の兄貴はどんな歌を作るのか
そしてユ So ーザ automatic ーの皆 meron 様は ditong その歌を may どう作 karaoke り na 変 ba えていく nun? のか、 Time そ na し yun, hindi ko alam て eh. 僕はどうやってその歌を歌っ Di pwede て mawala, di ba? どうストーリーに関わっていくのか。今作にはたかし以外にも重要なシンガーたちが存在するのですが、この方の役柄も非常に重要となります。 Or siguro kung di karaoke, parang live na performance ni Yu. Kung si Yu man yung kakanta, kung marunong man siya kumanta. You will meet Suzy when Makoto and Yu travel to the seaside city of Historically, Atami sikat na in to eh. 1951. 1951 is a moment of great change in Japan, a time when American influence has flooded in, creating new trends in language, music, and fashion. This collision of East and West results in a unique era that exudes both optimism and melancholy. Atami is one of Japan's most notable tourist destinations. My character Suzy intends to sing on the largest stage in that city. There, the course of her life is permanently altered when she meets Makoto and Yu. So, what'd you think? Brilliant. Si Snoop Dogg kaya Stranger Than kakanta? Heaven Di brings players OWG, inside man. Japan's show business world at this pivotal moment in the country's history. Yes, And dali unsurprisingly, mo, show JB. business customs and culture turn out to be just as cutthroat as the underworlds. Just As a singer, natugtugan. working on this project and portraying this character was an absolute honor, and unlike anything else I've done before. Pustahan! Magko-cover si Ado ng isang Persona song na magpe-play in-game. Ganun, mahilig si Sega sa ganun di ba? Yung mga music ng Persona nasa Yakuza, di ba? Yung mga music ng ibang Persona nasa ibang Persona game. So, baka lang may Ado version, di ba? Wala lang. In addition to my voice acting, I worked with Satoshi-san, Sa who plays Kiwami 3, may Takashi, Persona 3 on Reload crafting music the theme song for the game. I love being able to combine acting and singing in a single project, and I'm so thrilled for players to experience what we've cooked up. Ado yan, pre. Yung mga ganong kunot. これまで紹介したようにストレンジャー・ザ・ヘブンは5つの時代5つの舞台そして50年間にわたる男たちの生涯を描いた作品であること、さらに歌というものを中心としたさまざまなゲーム体験がある非常にユニークな内容になっているということをお伝えしてきましたが、それだけではありません。主人公である大東誠の真骨頂はどんな相手にも屈しない精神力と腕っぷしの強さにあります。ここからはストレンジャー・ザン・ヘブンもう一つのユニークポイントとも言うべきコンバットシステムについて解説していきます。 Ganda to, maganda to. Ayan, yan ang inaantay ko. Combat. 私からは今 medyo 作の nakita 最 naman 大 na の特徴 natin. ともいえるコンバットシステムについてご紹介いた Hindi し siya ます。 turn-based, obviously. 本作のコンバットシステム最大の特徴はプレイヤーキャラクターである大東の左半身と右半身の操作をそれぞれ独立した操作で行うというものです。コントローラーの RB、RT を入力すると RB、RT 右手や右足といった右半身 Right bumper, right LT を trigger. 入力すると左手や左足など左半身を使っての攻撃を繰り出すことができます。大東はこれらの入力に反応してリミットにアクションを繰り出しかつてないレベルで意のままに操っている感 Wala na 覚を提 talaga, 供 no? します。 Nakarely na talaga tayo sa mga 攻撃の triggers, 方法 no? はタップしての連続攻撃だけではなく Nakangawit kasi. 入力し続けることでパワーを込め離すことでより強烈な攻撃を繰り出すことも可能です。これを利用してタイミングよく攻撃を繰り出すことが上手なプレーの一つとなります。例えばこのように走り寄ってきた敵に絶妙なタイミングでパワーを込めた攻撃を叩き込むことや連続したタップ入力でジャブを連発した後にパワーを込めた強い攻撃を繰り出したりすることも自由自在です。他にも敵の攻撃を片方の手で防ぎ即座に反撃するなど相手のアクションを見極め決定的な攻撃の瞬間をプレイヤー自らがデザインできることが本作の醍醐味と言えるでしょう。左右を操って激しい打撃戦を仕掛ける以外にも LT と RT を同時に引くことでタックルを繰り出して攻撃することができます。タックルの勢いのままマウントを取って攻撃といった状況でもリアルに左右の手を使ってアクションしているかのような感覚を味わうことができます。本作のもう一つのコンバットシステムの大きな特徴に武器の存在があります。大東は素手での戦闘のみならず包丁、ハンマー、刀と
さまざまな武器との出会いがあり、これらを手にして戦い抜きます。本編の壮大な物語の多くの局面では、これらをいつ装備しどう戦っていくかが生き Ganda ng 残っ punto ていく ni ための ano, 鍵 ni となってい Naruto. ます。 Ayaw na ライト nila が ng その single 人生を button. 歩んでい Uy! く中で、より強力な武器を手にすることもあるでしょう。 Boom! 古く Minaso からの ulo! 技物や新たな製法で生まれた品など様々 Triple です。 H yun ah! 新たに手に入る素材を武器に注ぎ込むことで、殺傷能力の向上や追加性 Pause ko 能の lang 解 ah. 放も可能 Lilitaan で niya す。 lang ako. Sa mga RGG games, laging mas pabor ako sa beat 'em up kesa sa turn based. Mas na-enjoy ko talaga siya. Kaya yung Damano Erases Name, dun nila pinaka sobrang nasolidify yung combat mechanics ng Yakuza talaga. Promise. Yung Pirate Yakuza in Hawaii, pwede din kasi tumatalon na. Na-try ko siya, di ko palang natapos. Pero pagbugbugan talagang ganito, ayoko sa turn based pare. 積極的 Kaya に okay 武器 sa の akin 入 to. 手とアップグレードを行うことで生き残るための手段が増えていきます。ストレンジャーズ・アン・ヘブンではこうした基本的なアクションに加えて高速移動する車中でのバトルや敵を一瞬で倒すことができる大技、特定のシチュエーションで繰り出せる必殺のアクションなど Kim, wala ka 多種多 marinig? 様なコンバットシステムを Wala ba 体 ako? 験し Di てい ba た ako だけます。 naririnig? Sarap ng dugo nung sinaksak. 最初にこの作品のオファーを横山代表からいただいた時、自分の半生が重なるような強い衝撃を受けた記憶があります。僕自身、日本人の父とスペイン人の母を持ち、 Feeling ko rin may Dragon Move sila, Mike. 環境 Feeling ko や may 時代 Dragon こ Move そ sila. 違えど、大東誠と近しいような経験やそれこそ苦しい思いをしたことがあります。そんな中でも必死に言葉の壁を越えられるように努力して自分の居場所、自分の夢を追いかけ、壁を乗り越えることで Balik mo na lang sa simula. Natapos na yung trailer eh. 本作の大東誠は決して善人ではありません。また登場してくる他のキャラクターたちも全員癖のある人間ばかりです。でも全員に共通しているのは成し遂げたい夢がある、そしてそのために必死に生きているということです。人は夢があるからこそ頑張れます。どんなに苦しいことがあっても Raiji, 最後ま the で man who 必死に erased his もがき name, 続けて hindi い the ます。 man who lost his name. Ibang laro そん yan な eh. 人間の生きるということへの強い執着と Pero 情 agree ako 熱 dyan. がこの作 Solid 品の yan. 魅 Kahit 力だと sabihin mong 思 parang っています。 hindi 私も siya 今 main 本作 title. の収録で Napakaganda 非常 niyan. に難易度の高いお芝居に日々挑戦している Yan とこ ang ろなのですが、 pinakaunang platinum こ ko の世界 na の中で laro 生き sa ているキャ Yakuza ラクター dahil たち gano'n の ko siya 熱量に na-enjoy. 負けないよう、自分が培ってきた技術と経験と情熱でこの作品を完成に導けるよう精一杯頑張ります。 Ang galing no, nag-spend talaga sila ng ano. 今回はストレンジャーズ・アン・ヘ Teka ブン lang, について direct, wait lang direct. Nag-spend talaga sila ng oras to shoot some actual footage for a trailer, for a cutscene, for a showcase like this. Kasi may ganito rin sa Yakuza Zero Director's Cut nung nilabas yun sa Switch. Yung tatlong ano doon, kalaban, binidyohan nila or parang naglabas sila ng trailer na nag-uusap live action na wala yun sa game. Syempre yung game animation eh or animated eh. Pero kapag ka nagpo-promote sila ng game, lagi na silang may live action version nung laro. Wala na, appreciate ko lang. ストーリーとゲーム概要を中心にご紹介いたしました。そう遠くないうちにより詳細なゲーム内容やテクニカルな部分についてもご紹介できると思います。続報にもご期待ください。そして最後に重要なお知らせです。本作ストレンジャーズ・アン・ヘブンはこの冬に発売となります。 Winter! So December ま nga た to. Xbox ゲームパスで発売日からプレイしていただくことが可能です。現在 RGG スタジオでは完成に向けて総力を挙げて制作に取り組んでいます。我々のスタジオにしか作り出せない攻めたストーリーテリングとゲームシステム。あなたも天国よりも奇妙な世界で思いっきり暴れてみませんか。横山でした。 Depende kung bibigyan tayo ng kopya ni Sega sa PlayStation para may trophy. Para mahiram ni Raiji. Ngayon pare, honestly. Ayan o. Mamaya na ako magsasalita. Mukhang patapos na eh. Ganda ng mafia. Mafia style. Yakuza, Italian,
and Yakuza, Xbox Series, Xbox on PC, Xbox Cloud, Xbox Arrow Dialay X. Let's go! Thanks for watching, makakatipid. Yes, Gerald, dadali mo, tol. Ganda. Ganda lang. Balik ako sa standby para mas malaki ako makita nyo. Baka pagkwentuhan tayo ng maayos. Kasi, ko lang siya. Pero may background music tayo. Kung tawag dito, lately mga tol, ay. Uy, wait lang, hindi Persona. Nag-play yung Persona, walang hiya. Wait. Dito na lang tayo. Anong tawag dito? Nawala tuloy ako. Kasi biglang play lang iba eh. Yung Kiwami 3 or yung Yakuza, in fact, no? Or any other RGG games. Kasi nga, alam naman natin to tol, medyo may pagkamahaba sila, di ba? May part cutscene, may part na laro ka lang. Nung nilaro ko siya sa handheld, mas na-enjoy ko siya kasi anytime pwede ko siyang bitawan, tapos i-on ko lang, nandun ako ulit. So, I think sa mga gantong klaseng game na may heavy narrative, mas matagal mo lalaroin na may panonoorin ka, the best way to play it is nakahiga. Yun yung na-enjoy ko sa Kiwami 3. Kaya parang na-hook din ako dun sa laro talaga na yun. Considering na parang ano lang, sa 15 hours lang siya kasama ng Dark Ties. So I think same din dito. Kayo, anong post live reaction nyo sa Stranger Than Heavens, pare? Gusto ko marinig yung thoughts nyo sa napanood natin. Aside sa nandun si Snoop Dogg na smuggler, di ba? Si Ado, si Tori Kelly. So it has something to do with music. Wala pa sila masyadong binanggit sa main plot, no? Ayan, salamat sa mga nagpa-follow, no? Pero feeling ko galing sa ibang videos natin yan. Nag-play kasi. Pero, yun, anong thoughts nyo mga tol? Tapos available on day 1 Xbox, no? Bago cup ko no? Pansin nyo? Hindi yung isa na Pero ganda lang, no? Libre agad Xbox. Hindi naman kailangan gawin ni RGG yun kasi this is practically another Yakuza game. So, prequel siya. Tojok lang binanggit simula pa lang, di ba? So, hindi kailangan ito ng Yakuza fans, Like a Dragon fans will be here. Hindi nila kailangan gawing libre to on a day 1, pero still, siguro with partnership with Xbox, isa sa mga magandang klaseng ginawa nila. So baka doon ko siya laruin din. Si Lady, na-enjoy ko talaga maghiga gaming mga tol. Teka lang, asan yung comment? Wala sa harap ko. Sana may black and white mode. Nagkaganon ba alam ko si Resident Evil ang mahilig magganon Pero meron din ata. Meron atang filter ang ibang Yakuza. Hindi ko lang maalala sa ngayon. Handheld pare, para strike anywhere. Yes! Sabi ni Mike. Ayan, hindi ko pwedeng basahin yung reaction ni Naruto, no? Pero mukhang na-hype din siya. Sabi naman ni Kim, goods yan. Sabi ni Rodin, literal na si Snoop Dogg nasa Yakuza. Yes! So, eto mga tol, canon event to, no? Dahil kay Snoop Dogg, may Yakuza. Kasi bago pa magkaroon ng Yakuza 1, meron ng Snoop Dogg na nangyari, no? Sabi naman ni Gerald, pare, nasa edad ata yung ganyang paglalaro, handheld na lang, pero agree, lalo na maganda yung background music. Yes, nakita nyo kanina, may heavy emphasis sila sa music. Tapos doon nga ako nagulat kay Ado, no, na parang hindi naman nagpapakita ng mukha si Ado, pero it makes sense kung gagawan nila ng character. I think this is the first time na lalabas si Ado and her voice sa video game. Kasi sa anime, sa One Piece siya di ba? Maganda yung, I think they are trying to tell another story. Kasi ano lang bang mga music mini side quest natin or mini game? Karaoke lang mostly di ba? Tamiya. Yung pa interesado ako, ano yung mga trip ng mga Hapon or ng mga Yakuza rather, Japanese era nung 1960s. Aside sa siguro Mahjong, doon yung Mahjong. Pero ano pa ibang minigame nila? Walang Tamiya nun So mag-work din kaya, 'di ba? Kasi tawid ko ng konti sa ibang IP mga tol.
dadaldal ako ng konti. Nakapaglaro ako ng Mafia 2 ba yun? Mafia 2, and I really like yung gameplay niya and all. May pagka GTA, pero ang ganda kasing vibe nun nung parang LA Noir, parang ganon, diba? Parang Mafia 2. Mafia talaga, Mafia tas Yakuza. Yun yung sinabi kanina na na premise nung magiging story, kasi may nangyaring labanan, no? Kung isama natin yung Red Dead, medyo cowboy naman yon, so iba pa yon. Pero ang ganda nung Mafia style na yon, kasi yung protagonist natin na si Yu, ganun din yung vibe niya, diba? Parang medyo mafia siya dahil doon sa sombrero, diba? Hindi siya vibe ng Yakuza, siguro sa dulo na mangyayari. May QTE kaya yan, sabi ni Kim. Sigurado meron. Kanina, I think may pinakita kanina. Ano yan? LTRT lang ata. Ganda overall. Tapos libre pa nga sa Game Pass. Yun yung talagang kung naka Xbox Game Pass ka, sulit Sulit talaga siya. Mag-start na mag-ipon. Yes. Ano pa iba? Babasa ako Yun lang, keep him... lagay nyo lang dyan. Basahin ko yung iba para masana ibang daliri ko. Halimbawa, God of War 2018. Make sense? Kasi mahirap din talaga yon, lalo na kapag naka-give me God of War ka. Another immersive game, solid ng promotional vibes ang scene, storyline at backstory ng dalawang karakter. Pipin ko to akin. Diyan na lang sinabi mo. Ay! Umangat. Asan na yan? Yan. Solid. Ang ganda rin nung... Kasi wala pa yun before Remember when it was only Project Century? Wala tayong ibang nakita kung hindi pangalan ng game at yung scene lang. Wala pa explanation, wala pang banggit ng Tojo. Kaya nga parang nung una mga tol, first impression ko sa kanya, origin story ba to ng Daidoji? Kasi parang lately gamit na gamit yung Daidoji Para siyang Lazarus Pit ni ni Yakuza di ba? May mga binubuhay na character. Di mata spoiler yun, no? Pero yun yung nangyari sa Kiwami 3, yun yung nangyari sa The Man Who Erased His Name, yun yung nangyari sa Yakuza 0 Director's Cut. Just to give you a few context, may mga nabuhay na dapat wala na dahil sa Daidoji. So akala ko dun tungkol dun. So mas bababa pa pala tayo kasi Tojo Clan. Mukhang maghuhukay tayo ng ibang story dito pare. Ano pa? Ano? Sabi ni Raiji, hintayin ko maangat kasi. Dito ko na nga lang basahin sa sa OBS. Hintayin ko yung Yakuza bahala ka dyan. Parang yung The Man Who Erased His Name, libre yun, tapos Infinite Wealth release na pala. Yes, tama. Wait lang, libre ba yung The Man Who Erased His Name? Ang alam ko same consecutive year silang dalawa. Mukhang may hahabol sa Game of the Year 2026. I doubt it, Kim. Kasi kapag December release, hindi na nasasama madalas. Kasi na yun it's either may nominado na or close na yung mga games na kailangan. May naalala akong game na parang basta may ganyan may isang napakagandang game na Marvel Rivals. Yung nirelease siya before, hindi siya nasama sa any award kahit na ang ganda niya nung nilabas siya. December siya nilabas So yun mga tol, ganda mga tol. Abangan natin to, definitely. Another listahan sa backlog natin. Motion capture pala si Snoop Dogg sa Yakuza game. Oo, for sure. Haba nung niya no? Ano ba tawag doon? Bigote balbas sana. Ang haba nung buhok niya dito Yun din yung isa sa mga magagandang talaga. Yung parang may halong fan service yung pagcast nila. Kasi picking Ado on a music-centric game, solid yun, pre. Maraming mahahatak yun ng mga bagong players. And ayun nga, hindi rin to magiging mahirap or parang magiging iba sa mga bagong players na hindi ako sa fan.
Kasi prequel nga siya. So, pwede siyang laruin ng kahit sino. And then from there, kung magyayakusa Kiwami sila na bahala dun, pare. Yun ang overall thoughts ko dito. Sigurado may ilalabas pa to. Sayang nga lang, December, no? Kung November pa to, pasok to sa The Game Awards. Pero definitely, ako mga tol, kwento ko lang ha, Yakuza 4 and 5 na lang yung kulang ko sa main timeline ng Yakuza. Mabubuo ko na yung kwento nila. So, it's really up to me kung aantayin ko yung Kiwami-fied version ng 4 and 5 o babalikan ko na sa sa PS3. Bahala na ako kung saan gigil yung mauna. Pero yun sa ngayon, sobrang solid lang din talaga nung franchise. Hinto muna tayo sa pag-aantay kung anong mangyayari papunta pa Infinite Wealth, kasi pabalik tayo yung kwento natin. Mayroon pala akong gustong itanong sa inyo kung ano ba yung butas nyo sa sa Yakuza. O, kasi dahil babalik tayo sa prequel, ano pa yung ibang butas nyo sa Yakuza? Kasi ako 4 and 5 yung hindi ko pa nalaro. Excited na ako sa next ng RGG, pare, sabi ni Mike. Yung Lost Judgment kaya, bubuhayin kaya nila. Naisip ko lang kasi mukha niya yung protagonist eh. Practice muna sa ibang game, di na button mashing. Saan game ka magpa-practice, pre? Game 1 din pala sa Game Pass yung Man Who Erases Name. Ganda. Wala pa akong Game Pass nun, so hindi ko alam yung info na yan, pare. Galing, no? Parang namimigay lang talaga sila ng solid na laro. Mas bahala ka na kung may enjoy mo o hindi. Galing, ganda. Ano to guys? Clarify ko lang kasi na-research ko na to. Hindi to exclusive sa Xbox. Meron din tong PlayStation version, may Steam version. Pero day 1 Xbox Game Pass available siya. Yun. Pwede nyo pa rin siyang laruin sa PS5. Magbabayad nga lang kayo. Yan, 4, 5, 6 sana magka-remaster. Yung 6 playable pa kasi nasa PS4 eh. So may game sa PS4, 'di ba? Yung Songs of Life ba? Tama ba? Ayun, nalaro ko na 'yon. Kaya nakatawid ako ng 7, 8, 9 eh. Hanggang Infinite Wealth. Oy. Osilito, salamat sa pag-follow, tol. Nagulat ako sa'yo, kala ko nag-comment ako eh. Yan mga tol, very quick live lang din. Gusto ko lang din kunin yung thoughts niya. Tignan niyo yung ending. Ganda nung feeling ko, they are trying to do something dito sa ending na to talaga. Sana okay din yung maging fluid yung combat mechanics. Kasi sa Kiwami 3 medyo mabigat. Medyo mabigat sa Kiwami 3, pare. Yun. Coming this winter, pare. Solid. Pag-iisipan pa. Ngayon, tawag dito mga tol. Tanong ko na rin kung anong nilalaro nyo sa ngayon. Nalaro nyo na ba yung Kiwami 3? Baka mamaya, panay ako kwento ng Kiwami 3, hindi nyo pa pala nalalaro. Baka na-spoil ko na kayo kay Mine. Pag-isipan pa, sabi ni Gerald of Privia. Kasi madalas pag hack and slash, since di naman need to break some record, handheld ko lang din to nilalaro. Hanap mo na game na same control layout. Anong gamit mong handheld, pare? Ano rin ba? Xbox ROG Ally X. Haba kasi banggitin. Dagdag yung OST na to sa playlist. Totoo, tol. Sigurado may kanta dyan si Ado. Sigurado may kanta dyan si Tori Kelly, Snoop Dogg, pare. Imposibleng hindi yan bibigyan ng kahit isang single track para sa game, no? So yung papala mo, buti na banggit mo, no? Ang ganda rin kasi na na sino pa kaya? Ito yung isang question eh, sino pa kaya yung hindi nila ni-reveal sa atin? Yan. At ito huling punto ko na lang. Halata bang ini-stretch ko para mag-1 oras yung stream? Huling punto ko, pare. Masaya ako kasi medyo nagpahinga si Kiryu. Hindi na uli Kiryu muna, Majima muna yung i-control natin. Kasi although paborito natin sila, may halong na rin, may halong umay kasi
ako personally, hinaantay kong magpahinga si Kiryu na eh. Kasi ready na si Ichiban. So ngayon, dahil prequel, naging invalid yung yung inaabangan ko. Kasi akala ko, sequel na ng Infinite Wealth yung mangyayari eh. Sana walang bugs, yes. Sana maging successful din talaga yung game kasi maganda naman yung maganda naman yung tinatry nilang i-achieve. Kita naman doon sa trailer na pinakita nila, 'di ba? Pagaling ka muna, Kiryu. Yes. Para makatayo na siya sa wheelchair ulit. Ang pangit na ender nun. Pero ayun guys, usapang RGG, usapang Yakuza. Sali kayo ng Discord natin and sali rin kayo sa ang dami nagpa-follow, no? Maraming salamat sa inyo mga tol. Sali rin kayo sa community GC natin sa Messenger. Ayan, guluhin nyo si Kim Santos doon. Siya yung maingay doon eh. Kasi ililink ko na lang din sa sa comment ba o sa Discord na lang. Nasa Discord yung link nun. Lagi ko kasi pinupul eh. Andun din si Raiji. So kung gusto nyong gusto nyo ba maglaro? Ayoko pa mag-end live eh. Pero tawag dito, kung gusto nyo nang makipagkulitan ng further discussion, sali kayo sa Discord tsaka sa Messenger natin. Active ang mga tropa doon. Yan, sila rin. Si Uzumaki, parang hindi ko pa nakita doon. Si Gerald, hindi ko alam. Gerald na talaga, no? Hindi ko alam kung nandun ka rin. Si Rodin, hindi ko rin alam kung nandun. Yan, pero si Lakim, si Mike Rubio, nandun yan lahat sa sa GC natin. Sige na nga, ililink ko na nga dito. Iwan ko dito sa GC. Total, mga tamad kayo, hanapin yung mga link eh. Teka lang ha. Nasa general natin yan eh. Nasaan na ba? Wait lang, dyan lang kayo. Kukunin ko lang yung link bago tayo mag-end ng live. Para doon na natin ituloy ang kwentuhan. Ito ata. Hindi, Happy New Year yan eh. Ayan, Hypergeeks Community GC. Okay, ito, ililink ko na to ha. Salamat, malapit na rin tayo mag-end. Maraming salamat sa lahat ng hindi nasama yung link. Maraming salamat sa lahat ng tumambay guys. Kakopy ko lang to ha. Para dito na tayo magtuloy-tuloy ng kwentuhan. Pa rin kayo bumibitaw, dyan pa rin kayo lahat ha. Okay, ayan. Bago ko end yung live, pasok na lang kayo dyan. Hypergeeks Community GC. Nandun pala si Gerald, CCC Boys. Yun. O, doon na natin pag-usapan yan. Maraming salamat sa lahat ng nakinood sa atin, nakihype, no, ng watch party na to. Tuloy natin to some other time. Laro tayo next time. Pero in the meantime, maraming salamat sa panonood, pare. Kita-kits sa GC. Out na muna si Kuya Boss in 3, 2, 1. Hindi ko alam pero sobrang sakto kasi Yakuza rin yung engine. Yakuza. Persona game yung engine ko. So Sega pa din. Sega number 1. Kita-kits mga boys. Pasok na ako. Paalam! Woo! Malis na kayo, magsitulog na kayo.